It doesn't really make sense na may Senate pa ang Pilipinas. Dapat inaalis na ang Senado. Kasi they don't really represent the Filipinos. Most of the senators in the Philippines actually represents families. They represent Marcoses, they represent the Dutertes. Yun ang problema. Unlike or hindi katulad ng Kongreso, congressman, though may mga kurakot din dyan, but at the very least, they are representing their own districts. Napakadaming distrito sa Pilipinas sa mga paggawa ng batas, sa mga pagboto, katulad nung nakaraang impeachment ni Sara sa Congress. Bumoto na ang mga Pilipino through their congressman. They'd like to impeach Sara Duterte. 256 yun na. Yun ay mga congressman ng buong Pilipinas, from Batanes hanggang Hulo. Ang problema, pagdating sa Senado, na dapat ituloy ang pag-i-impeach kay Sara, hinaharang ngayon ng mga iilang senador. Isipin mong 13 lang na tao, haharangin yung boto ng 250 congressman that represents the actual Philippines. Yan ang problema sa Pilipinas. Ito, isipin nyo, pag binanggit ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano, anong unang maiisip nyo? Anong ipinaglalaban ni Senator Alan Peter Cayetano? 10K. Okay, sige. Anong ipinaglalaban ni Jinggoy Estrada? Anong mga batas ang focus niya? Hello? Hello? Ano pong mga batas ang ipinaglalaban niya? O, ito na lang. Senator Robin Padilla. Una nyo may isip, ano ang pinaglalaban niya? The Muslim community. What exactly in the Muslim community? What about for the whole Filipino, not just for the Muslim community? Babanggit pa ako ng isang pangalan. Senator Bam Aquino. Ano naisip nyo? Ano ang focus ni Senator Bam Aquino? Educational sector. Para pagandahin ang edukasyon ng Pilipinas. That is not just for the Muslims, that is for all Filipinos. Ang problema sa mga senador ngayon, wala silang ipinaglalaban, kundi gusto lang nila yung posisyon. Gamitin yung kapangyarihan para sa mga sarili nilang ambisyon.